Okay, so magandang gabi, Wednesday, January 24, 2024. This is our daily episode 3252, 3253, and 3254. Okay, masyado ho tayong busy, hindi ho ako nakapag-load ng videos. And then, merong nag-report ng account ko. Hindi yata nagustuhan yung reading ko sa kanya. And then yung iba, hindi rin nagustuhan yung pinag-usapan tungkol sa ritual. Okay? So, kuha muna tayo dito. Always be prepared. Napakaganda. Pangalawa, authentic. And pangatlo, fire. And that is tiger. Okay. So, ito, napaka-timing, no? Na ibinibigay sa atin ang card na ito patungkol doon sa issue kung bakit hindi ako nakapag-load ng videos for the past few days, no? Yung pinakamahalaga kasi dito, no? Una is always be prepared, being authentic, and the fire. Okay, so ibibigay ko sa inyo yung ano dito, yung sitwasyon. Kapag halimbawa, no, may gusto kang malaman sa buhay mo, sa pangarap mo, sa future mo, kung ano man yung gusto mong malaman in advance, kailangan kang maging handa. And this is the card itself. Tapos, ako, no, bilang nagbibigay sa inyo ng reading, sinasabi ko yung totoo. Yun na yun. So, kung yung sa doon naman sa nagparitual, makikita mo sa fire, sa kandila mismo, kung ano yung nangyayari at pwedeng mangyari. Depende kasi yon sa nagri-ritual, kung ano yung ginagawa nilang procedure or process para ma-predict nila yung future mo. Yung iba kasi, you can do it by card, you can do it sa ritual, you can do it anything. Kung ano yung gift na binigay sa'yo, di ba? So ngayon, kung yung balita sa baraha is nadidistract ikaw, na parang hindi mo matanggap, na hindi mo ma-imagine na mangyari sa'yo. Merong isa dun kasi na nagpahula siya, no? Napaka-rush ng hula na yon, kahit papunta na ako sa ritual ko, hinulaan ko siya, no? Binigay ko sa kanya yung detalye. Kaso yung lumabas doon sa baraha is a chain of death, no? Ibig sabihin, sa loob ng isang taon, tuloy-tuloy may mamamatay sa pamilya niya. Yun yung totoo. Yung isa naman, nagparitual, no? Doon sa ritual na pinapagawa niya, hindi buo yung kandila doon. And then lumabas doon sa kandila na posible rin, no, na mamamatay din yung yung concern niyang tao. So sa magkaibang sitwasyon, no, maparitual man or mapa-private reading, ibig sabihin magiging handa ka. Kasi yun na yun eh, 'di ba? Kung tutuusin nyo, no, hindi nyo dapat ikagalit yun. Kasi, given yun sa lahat ng tao, kanya-kanyang panahon, kanya-kanyang pagkakataon, kanya-kanyang swerte. Hindi naman po pwede na ipagawa mo muna yung ritual, tsaka na yung gastos sa kandila. Hindi yun po pwede. Yung gusto mo naman na nagpapareading ikaw, and then after ng reading sa'yo, gusto mo gawin yung ritual, pero ayaw mo maglabas ng pangbayad doon sa kandila. Which is very wrong. Kasi, yan yung tipo ng ugali mo kung bakit ka pinagkaitan ng panahon. Pinagkaitan ka ng swerte, pinagkaitan ka ng anak, pinagkaitan ka ng tao
na magmamahal sa'yo din ng tapat. Kasi, yun na yung di ba? Kapag nakikita ninyo, kapag may fire, may tubig. Kasi yun yung panapat doon. And then, kung merong pusa, merong aso. Di ba? Kung meron mang seryoso, meron ding manluloko. Kung meron namang naninigurado, meron ding tuso. Maliban sa tuso, may sigurista pa. So, iba-iba yung process, ay iba-iba yung way of thinking ng bawat isa, no? Pero isa lang yung nasisiguro ko sa inyo. Nagtagumpay man kayo na i-report yung page ko na hindi ako makapag-upload ng videos. Pero abangan nyo yung balik nun sa inyo sa pag-report ninyo ng page ko. Kasi kahit hindi ako magdasal, no? Laban sa mga taong ayaw sa akin, ayaw sa reading ko, ayaw sa ritual ko, hindi ko kayo pinipilit, no? Pero iisa lang ang sinisiguro ko sa inyo. Kahit wala akong gawin at nagkaroon kayo ng bad intention sa page ng TikTok ko, then automatic na yun, magtataka kayo kung bakit kayo merong biglaang ganyan sa buhay nyo. Okay? So, depende na yun kasi sa ugali nyo. Kasi yung panata, halimbawa, nabarang ka, di ba? So, alam mo nang nabarang ka. So, kailangan mong maging handa. Magpakatotoo ka. Kasi, dito sa pagiging magpakatotoo ka, wala naman taong nabarang na wala ring kasalanan kahit konti. Kaya, sa lahat-lahat ng tao, magkaiba kasi yung level ng pagkakamali natin sa kapwa natin, sa mahal natin sa buhay, sa kahit kanino. So, merong tao na nasaktan natin ng sobra, meron naman tao na nasita lang natin sa mga way of on how we deliver our messages. Meron din namang mga tao na o-offend kahit wala tayong sinasabi or wala tayong ginagawa. So, yun yung mga tipo ng tao na sometimes you can consider na sensitive sila. Sometimes masasabi mo na masyado lang nilang sinasalo yung mga binabato mong salita. At masyado lang din silang maramdamin at emosyonal. 'Di ba? Minsan yung iba, it will fall into drama, it will fall into a strategy. Pero dito kasi, kapag ikaw nasindihan ng kandila, lalabas yan. So, kung sakaling sabihin ko sa'yo sa reading mo, or sa ritual mo, na portion sa dahilan kung bakit ka iniwanan, hiniwalayan, dahil yun sa ugali mo, hindi dahil sa third party, hindi dahil sa pera. Kaya wag mong ipagdutdutan, no? Na hiniwalayan ka dahil sa third party, it is because you're too defensive on your end, na ayaw mo makita ng tao sa paligid mo, kaya ka iniwan, hindi dahil sa ibang tao, hindi dahil sa pera, kundi dahil talaga sa ugali mo. 'Di ba? Kahit nga magkakapatid, 'di ba? Kapag hindi nagkakaintindihan, aalis yung isa eh. Lilipat, no, ng tirahan. Nangyayari yan kahit sa mayayaman. Mas pinili nilang mamuhay ng simple at malayo sa pamilya nila. Kesa naman, ando doon nga sila, kasama nga nila pamilya nila, di wala naman silang freedom, diba? So, that goes with everything. So, wag kang magalit kung yun yung lumabas sa ritual mo, yun yung lumabas sa card reading mo. Magpasalamat ka ahead of time, sinabi ko sa'yo. Well, if you are not yet convinced, then maghanap ka ng ibang reader. Maghanap ka ng ibang taga-ritual. You have to ask second opinion, third opinion, hanggang 5. Sa 5, kapag may 3, nakaparehos kami, dun, talagang matakot ka, kabahan ka. Kasi you have to be prepared. You have to accept the reality. What is seen will happen.
Okay?